para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras natin Bisanggayan, 5 minutos naglabay sa alas 4. Maupay naman nga kulub sa katanan mga kabarangay. Kumusta na kamo? Adili nga tiluwat sa naton pankulop nga programa. Ang Billboard Radio Periodiko
sa iyo istasyon DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Adlaw kitya na sa Miyerkules. It's 13 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Tapod ko sa control si Monet Pirito, si Engineer Juvin Cardenas, ngayon si L.L. Gonzales. Ako naman yung sanggay yung surugon sa kanginan Jean Nabilon. Makakaupod niyo tub-tub alas 5 sa mga ratsada sa naton mga balita. Tulong ang mga estudyante nahulugan sa tipak san semento tigang sa usang building sa Quezon City. Iginsugod sa ospital ang tulong ng mga estudyante nga nabagsakan sa tipak san semento nga natapyas tigang sa usang condominium building nga da sa kanto San Tomas Morato nga Roses Avenue sa Quezon City kakulop nga adlaw. Sa report insisiring nga da sa grabe nga kamutangan ng duwa sa tulong nga bata nga naida 12 anyos nga nagbabaktas sa lugar san may tabuan insidente. Kakabot san grabe nga kasamdan sa nulo ang duwa nga ginabtan san mga rescuer nga nakabulagta sa piliusan na bangketa. Iginsugod sila sa pinakaharani nga ospital. Nanawagan simbolik ngan pagampo ang gagarak sa mga kabataan sugod man sa pananagutan sa tag-iya sa building. Insusubukan pa sa taga-media nga makuha ang pahayag sa pamunuan sa building kundi waray pasirabaton. Sa bulag nga report, siring nga mga high school students ang mga biktima nagpapabilin nga unconscious daw ano sa tulong nga biktima pasar sa naluwat sa pahayag sa mga gaganak sini. Samtang may malay naman ang usa pa nga biktima, samtang sa braso naman ang nakabut nga samad sa usa pa nga biktima. Misteryo sa pundo sa PhilHealth ng DepEd sa 2025 budget. Aruyag imbestigaran ni Congressman Puno. Aruyag na may baruan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa Nantipulo kung sino ang pasimuno kung kay nano na para sa 2025 budget ang 74 bilyon pesos nga una nga igingahin bilang government subsidy para sa PhilHealth ngan pagkatapya sa pondo sa DepEd samtang ang pondo naman sa DPWH bumataas nagdako. Sigun kan Congressman Puno ang ay ibulgar sa mga kaapisan bicameral conference committee kung sino ang nada sa luyo sa naitabo nga pagbalinsan pundo. Kung nga nagyapon sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson nga diri angay na zero sa subsidy ang PhilHealth sa 2025 budget. Sumalapakan Puno na uyon siya kan Senador Lacson kung ano ang naitabo nga ini ang diri tama. Pero para daw sa iya tungod kay ini ang budget season naira partido ang National Unity Party ang nada sa ira posisyon nga kinahanglan nga diri maisgutan sa 2026 proposed budget. Tubtob nga misteryosan niya na nga budget tuig 2025 ang ma-resolve. Siring ni Puno sa press conference kakulop nga law. Sumalakan Puno sa ginaprubahan nga versyon sa Kamara de Representantes sa 2025 budget. Nakabutang ang 74 bilyon pesos na subsidy sa PhilHealth. Yan bugos liwat ang pondo nga igingahin para sa DepEd. Sanglit diri daw ang Kamara na ngay basulon sa naitabong nga pagbabalin sa pundo nga nagpalobo sa pondo sa DPWH nga naninimangno nga nagagahin sa pondo sa durilain nga infra projects kaupod na ang flood control. The House approved version of the 2025 budget and you can see it on the record. The PhilHealth budget subsidy was intact.
ang ginproponer nga education budget ang bugus paliwat. That is what was sent to the Senate, pulong pa ni Puno. Yan na ang final budget ang ginkuha ang PhilHealth subsidy. Inibanan ang education budget. Yan ang DPWH ang ginpaitasan. Sino ang naglabot sini? Ano na itabo iton? Sinugod ang nagtanggal? Paano natanggal at ang PhilHealth subsidy sa budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun, dugang ni Puno. Sa diri pala may siring ni Deputy Secretary Sani Angara, naabot sa 12 bilyones pesos ang giniban sa pondo sa iya ahensya sa 2025. Yan nadiri na siya nga mautro pa sa 2026 budget. Sumula pa kan Puno angay may baruan kung sino ang nagpulos sa nasabi nga pagbabalhin sa mga pondo. Is there truth to Senator Tito Soto's statement that senators and Senate leaders benefited from these budget realignments? We want to know because the House is being blamed for what happened in the budget when it should not be the case. Payag pa ni Puno. Nakatalaan ni sumiter sa DBM sa Kamara, yan ang adlaw ang 6.793 trillion pesos nga proposed budget ng gobyerno para sa 2036. Adoy, ang baykam naman ini. Itis naliwat siniyan pa si Muno, ang sarwayon nga Senate President, pati ang miyembro sa baykam. Kung meron dumaniyo si Chis. Miskin waray opisina kumando sumulod sa Kamara. Siguro gin maniubra ang budget. Saan gin sumiter ini ngadto sa Senado. Trece minutos ang naglabay sa alas 4. Club foot o depikto sa tiil nga baliko, pwede pa ba maitadong? May mga sanggol nga natao nga may problema sa iratiil nga imbis nga diritso nakabaliko ini o nakaliko nga panloob o patagilid. Ang sugad nga kondisyon na nakapiktar sa paglakat san bata sa iya pagdako. Ang bagya nga may paglaom baba ini nga maitadong adi pamati ka mo. Sa usa nga episode sa Pinoy MD, gumawas sa datos ang Philippine Statistics Authority. Usa sa kada 800 nga sanggol, mga minasusan nga natao sa Pilipinas, ang nagkakamayada sa club foot o barihig, baliko ang iratiil. Sanglit kada tuig, umaabot daw sa 1,600 nga mga minasusan ang napiktado sa nasabing nga kondisyon sa tiil. Sa pira nga kaso, pwede usa nga tiil ang mapiktaran. Kundi ang iba naman, ang pwede duhang tiil ang diritadong nakabaliko. Kung mapapabayan, pwede maging makuri para sa bata nga maglakat sin normal. Ay mga higayon daw nga kasabot sa iba nga mga kalagsan nga tinuyo nga normal la sa bata nga patagilid ang tiil sa mga baby, mga minasusan o sanggol. Yan papasagdan nila sa kasabot nga matatadong liwat ini nga tiil kung dumako na. Kundi kung mapapasibayan ang club foot, mas magiging makuri daw maitadong ang pagkabaliko sa tiil sa bata. Sanglit mga kaupay nga ipakonsulta sa mga doktor kung may mapansin nga di rin normal sa tiil sa sanggol.
Sumula kang Dr. Josel Joan Di Maala Brown, Pediatric Orthopedics. Natatadong ang clubfoot pinagisan Ponseti method nga may tulong nga proseso. Ang casting, tenotomy, ngan bracing. Isplikar ni Dr. Josel kada semana, himuon ang casting o pagsiminto sa apektadong nga tiil nga mag-ihas ang 13 kasimana. Pagkahuman sa casting, isusunod na ang minor surgical procedure nga tenotomy para galawin ang tendon o litid para maibanan ang tensyon sini para may balik sa tama nga pagkiwa. Kung mahuman na ang tenotomy, gagamiton o bubutangan naman sa brace ang tiil sa bata. Agud mahimo ini may usa nga bakal nga may duha nga sapatos nga dito susunod ang mga tiil sa bata nga gagamiton sa bugos ng law. Sa sulod sa 3 ka bulan, agud mapabilin nga tadong ang iya mga tiil. Pero painundom ni Dr. Josel may posibilidad nga bumalik ang pagkabaliko sa tiil sanglit angay i-monitor ini miskin human na ang igihimo nga proseso. Ang makuri makasanggayan dito sa mga kablas, mga pobre. Labi na doon na-star sa mga higrayo nga mga barangay sa mga bukid. Tungod kay waray kwarta, waray panduktor, diri makaka-eksperyensya, diri mahitatabo ini nga tulong nga proseso. Ay mga eksperto lang nga doktor makuri sining ibang mga ospital ay makadto ka pa sa Cebu, makadto ka pa sa Manila para maisaayos ini. Litero sa mga pobre, papasagdan nila ito ng mga baby, mga sanggol nga sugad siton nga may clubfoot o diri tadong ang tiil kay romansan bata pagdako. May dangani nakikita natin sa YouTube mga kasangkayan nga mga kabataan na mga malnourished, kulang sa sustansyang lawas, kung saan kablas ng papasagdan nila nga adala pirmi na kahigda. Kung saan kapobrihan waray sadang igarastos para pagpapaisan kondisyon sa lawas. Mapay may kita nila sa mga vloggers ay didala na bubuligan. Labi na kung mahikitan sa GMA, sa ABS-CBN, madali itong ipadara ngadto sa eksperto nga doktor. Pero may mga kaso gyapon nga nabapasagdan la. Pero ada naman ang social media, no? Agda daw sa aton may da mga cellphone. Yan madali la ini maaruan sa bulig ng mga kondisyon sa yana nga uso na ang social media. 20 minutos naglabay sa alas 4, mabalik up mga kabarangay, kauman sa mga paybaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM.
Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Para sa mga pilgrims, mga kasanggayan na kadto na sa natawhan ngan didto dumako ang aton Ginoong Hesukristo, mapalad dadton mga nakabiyahe abroad, labi na nakadto sa Jerusalem, didto sa nasud Israel, nga makatungtong sini nga baraan nga lugar nga natawhan din dumako ang aton Ginoong Hesukristo. Adi basaon tayo ning tula sa kolom ni Wilson Lee Flores, Kwentong Panadero. Sa itong Agosto 9, 2025, adlaw sa Sabado, Sabbath sa mga Hudiyo, sa simbahan Holy Sepulchre, dito ni sa Jerusalem, Israel, sa nakakanto si Wilson Lee Flores. Pinagisan iya ginubdan nga pilgrimage ngadto sa Jerusalem, Israel. Basahon tayo ni nga tula. Kolom ini sa Abante Tonight, Agosto 12, 2025. Sa Jaffa Street, Kamingawan ang nagsasarang. Sa Tagalog, diri ta i-translate. Sa Jaffa Street, katahimikay dumadaloy, parang lungsod mismo'y nananalangin. Walang ugong ng kutse, walang ingay. Marangal ang hakbang, payapang hangin. Lalaki may itim na sombrerot, habang mahabang balbas. Babae may paldang mahabat, marikit ang yapak. Ako'y dayong Kristiyano sa unang pagsapit, mula Zion Square sumabay sa agos ng bukas. Isang Armenian at isang Chino'y nagwika, puntahan mo ang lungsod luma, puso ng pananampalataya. Sa Jaffa Gate, mag-asawang Thai ang sumalubong, ngumiti ng marinig, galing Pilipinas ako, kapwa. Sa loob, labirinto ng daan at pamilihan, Palestinong tindero'y nagturo sa dambana ng dangal. Babaeng Serbian, anak sa piling, nakaupo sa bato. Maligayang pagdating. Bati niya, may titig na mapag-aruga. Isang Russian na babae lumuhod sa bato, dinampot ang alikabok
sa dibdib inukit ang dasal. Sinundan ko siya. Doon hinugasan si Jesus bago siya inilibing sa katahimikan ng altar. Sa hagdang pataas, 2 Sri Lankan, ito'y Golgotha. Dito siya ipinako sa krus. Bumaba sa silong, paring Griego'y nagbabantay. Sa libingan ng Mesiyas, liwanag sa dilim, walang kapantay. Sa ibang silid, nakita ko ang krus na inukit sa kahoy ng ulibo na natagpuan ni Constantino at ng ina sa gisag ng pag-ibig at pagtubos na totoo. Sa dilim, kahoy ay tila kumikislap. Anino ng diboto'y pakpak ng anghel. Ako'y nanalangin, puso'y nagliliyab. Hangin ay awit, bato'y salaysay ng daang mapagpakumbaba. O Jerusalem, lungsod ng batot panalangin, tahimik na yapak, himig ng kasaysayan, hagkan ang alaala ng kahoy na nagniningning. Dito ang panatay buhay, liwanag ay walang hanggan. Amagtuan na tula sa kolom ni Wilson Lee Flores, Quintong Panadero, sa Payagan, Abante Tonight, August 12, 2025 issue. Iya-experience siya pagkatuniya sa Jerusalem, sa Israel. Ang lugar nga na tao nga nagdako si Jesucristo nga dito liwat iginraisang sa krus. Ngan oras naton 28 minutos ang naglabay sa alas 4. Mabalik ka kasanggayan kauman sa mga pahibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. All right, 30 minutos naglabay sa alas 4. Ngadi kita sa kolom ni El Ray Villaferte. Sana all ang dagdag pundo kontra baha. Sa Abante, una sa balita, August 11, 2025. Ikinalulugod ko ang iginhatag nga kasiguraduhan ni Budget Secretary Mina Pangandaman sa diri Palamaya nga magiging priority sa Marcos administration ng paglalabas ng pondo
pagpagawasan pundo para sa flood mitigation works. Labi na, ngayon iyagin siguro nga siguraduhon niya ngayon pondo nga igagawasan gagamiton sa mga proyekto nga tinuod nga mahikitan. Mapupulsan ngayon magbibilin sa dako nga epekto sa taong bayan nga di rin magbababilin nga pan-imahinasyon la. Naglalaom pulong pa ni Congressman El Rey Villaferte nga malaksing nga may papalabas ngayon magagamit sintama ang nasabi nga pondo para sa mga maihan naging kinanglan nga flood control program labyan na nga panahon sa mga bagyo sugad sa gimpatapod ni Secretary Mina. Ginlalauman ko nga magiging prioridad sa budget dirila ang mga proyekto nga himuon sa Metro Manila kundi pati sa iba nga mga high-risk area sugad sa Camsor nga iba pa nga lalawigan sa Bicol. Nayuna din ako po ang nag-apila sa Department of Public Works and Highways para sa napapanahon ng implementasyon sa desilting o pagkukuha sa mga baras, putik ng burak sa tubig ng iba pa nga flood mitigation projects para sa 94 kilometers Bicol River Basin. Kasunod sa naging direktiba ni Pangulo Bongbong Marcos, San Magameda sa Meeting and Regional Development Council Bicol sa naglabay nga Marso para ipatupad na sa DPWH ang updated BRB Master Plan. Kung iyo mahinunduman, 2 beses nagbisita sa Camsor si Pangulo Marcos, kauman ang record nga pag-uran ng pagbaha, nga gindurot sa magasunod nga mga superbagyo, partikular na ang pagkagupit sa Bagyo Christine sa naglabay ng Oktubre ngadto Nobyembre 2024 period. Sa sining nga pagbisita ay ginpunto sa Pangulo ang mahigpit nga panginanglan sa pagpapatupad sa rehabilitasyon sa BRB tungod ang permi nga pag-apaw sa salog ang gintudlok nga responsable sa grabe nga babaha sa 2024 nga sa mga naglabay nga tuig sa among lalawigan nga iba pa nga lugar sa Bicol. Amad to ang kolom ni El Rey Villaferte, ayuda at iba pa. Sana all ang dagdag pundo kontra baha. Nga bueno, nga di kita mga kasangkayan sa pahayagan Filipino Star ngayon, kita unta ang editorial yan ang law sa sini nga pahayagan. Yan ang adlaw Miyerkules August 13, 2025 issue sa sining periodiko. Basahon ta. Adi. Wala nang kahiya-hiya. Oray na good award. Igin bahayag na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang 15 nga private contractors nga nakakuha sa gidadamuing nga flood control project sa nasud. Siring ni Pangulo Marcos sa usa nga press conference sa Malacañang nga 100 bilyones pesos sa 545 billion pesos nga budget yan nga tuig para sa flood control projects ang nahingan tula sa 15 nga mga kontraktor. Sigun sa Presidente, may 2,409 nga mga kwalifikado nga mga bidders para sa flood control, kundi 15 sila ang nakakuha sa proyekto. Ang nakakapangigigil pa sa yakan sa Presidente, may 6,021 mga projects nga nagkakantidad sa 350 bilyones pesos nga waray naman ipahamtang kung nano nga klase sa flood control projects ang himuon. May adaliwat daw iba ang lokasyon sa projects kundi magkapareho ang contract cost. Nasilip liwat sa Presidente nga may 50 flood control projects nga usala ang kontraktor nga magkakapareho ang kandidat sa kontrata.
ginpuna liwat niya ang diri tugma nga kadamuon san projects sa mga lugar nga diri naman pirmi ginbabaha. Sigun sa presidente, tutukibon daw sin maupay kung kay nano nahitabo ini. Otro siya nagbabala nga waray sasantuhon sa pag-imbestigar. Miskin pa daw kaalyado, mananagot. Aaksyonan daw ang tanan nga mga nahitabo nga pagpapasibaya ngan pababay doon at doon mga naidadabi. Diri daw maundang ang gobyerno ngan papanagutin ang mga nangungurakot nga naging tinigangan para bahaon ang damo nga mga lugar sa nasod. Miskin ginaranan na sa presidente ang 15 nga mga private contractors nga nakakuha sa flood control projects. Diri pa naman niya, waray pa naman niya ngarani ang mga tag-iya sa kumpanya nga nakakabot sa dako nga salapi. Dagko nga mga projects. Sigun sa report, mga kongresista ang tag-iya sa kumpanya nga nakakuha sa damo, dagko nga mga kontrata. May ada ang mga politiko sa probinsya ang nakakabot sa dako nga salapi sa kontrata sa flood control. Angay ngaranan na ang mga politiko para maging grabe, maging hingpit ang pag-ato sa mga buaya sa katihan. Kundiri ilalantad ngan puros pagbabantala ang himuon, pautro-utro nala ang pamamayagpag sa mga hakog nga mga buaya, nga mga politiko. Gintikangan na ang pag-ato sa mga matatakaw, lubos-lubusin na para tumuod ang mga mulupyo. Nagsaad nga pupuy-puyon ang mga kurakot, panghawakan ng tombayan ang pangakong yan. Angay may tabo ang iginsaad sa makaluluoy nga mga mulupyo nga maihana na uuwat ngan napubutos sa pangawat sa gobyerno. Katiwalian mga buhay-buhay sa mga kontraktor ngan mga nagkakaput nga mga politiko sini nga mga project. Puy-puyon ang mga nagpapakuri sa aton mga taong bayan ngan sa mga waray na kaawd-awd. Amad to ang editorial sa payagan Filipino Star ngayon, wala nang kahiyaya. Waray na kaawd-awd sa sininga payagan Pitsado Agosto 3, 2025 issue. Nga din naman kita mga kasanggayan sa column ni Ronald M. Llamas, Justisya bin Bartolina sa Senado. Sa Bardagulan column ni Ronald M. Llamas sa Filipino Star ngayon, August 13, 2025 issue. Basahon ta. Palakpakan nato ng Senado sa ilarom ni Senador Chis Escudero. Finally, iginpakita na sini ang iya tinuod nga kulor. Kuta, mga tagproteher sa mga Duterte nga nagbabalat kayo nga bulwagan ng batas. Sadto nga Agosto 6, samtang gindudumdum san bugos nga kalibutan ang Hiroshima bombing, nagpabutuliwat san bomba ang Senado. Kung ang atomic bomb ang nagpulbos san syudad, ginpabuto naman nira ang proseso san pananagutan. Ang resulta, mga Pilipino nga mas labi nga nadidismaya sa institusyon nga angay maugop sa ira. Siring ni Chis, diri daw niya papasagdan nga himuon nga playground ang Senado. Tama,
kaya niyan usa na nga maximum security prison kundiin ginbartolina ang hustisya. Ini nga mga 19 nga mga senador nga bumutos nga timuson sa baul o ig-archive ang aton impeachment nga kaso kontra kan BP Sara. Bagay ini ang ginbutangan, gingapos ang ira pinantauban ang ira mga baba ni Sis Escudero. Bagaan pinanhugay sa mga chairmanship sa dagko nga mga komite, pinangaynan sa dagko nga mga flood control projects para butusan ang pagbasura sa impeachment. Ginhugay ang mga waray konsensya ini nga 19 nga mga senador nga bumutos para igbasura ang impeachment. Ang palusot nira archived daw ang articles of impeachment ngan hulaton ang Korte Suprema nga magbag-usan pinsar. Ang cute. Kung seryoso sila sa ira constitutional duty, kay nano diri dayon ang process forthwith o ipagpaliban igdilatar ang pagbutos tubtub marisolba ang mga MR, motion of reconsideration. Kay maramit ang Kamara, adto naman sumiter na nga sa Korte Suprema ni MR, motion for reconsideration. Siringani ni Senador Tito Soto sa legislatura ang pag-archive ang kamatayon. Ginpatay ang impeachment sini nga 19 nga mga senador. Perala sa nagbutusan no nga uundong nga padayon ay impeachment trial. Ini sira Senador Tito Soto, Senador Aquino, Bam Aquino, Senador Francis Panganiban. Ngan sugad man si Senador Risa Hontiveros, nag-abstain naman si Senador Ping Lacson. Sa ungod lagin bugbog sarado sa Senado ang impeachment. Igintudlok ang Korte Suprema nga mao ang may sala ngan iginlubong ini nga buhi. Kung nagbago ang hangin sa politika, pwede daw kuhaon utro sa baul ang impeachment. Ang huhusay, kundi double-edged ini. Labi nagkusog ang argumento para prisuhon si Rodrigo Duterte sa ICC. Kung waray hustisya dito, kung waray hustisya din sa Pilipinas, dito sa ICC, tingali mayada. Sanglit, kung nakalikay pansamantala si Sara, mas labi naman nga mambubulok sa ICC jail si Digong. Ngan samtang nag-iiha, nga diri nagikitan si Digong, narurumpag ang political brand. Sanglit ayaw anay, diri angay dapat nga maglipay si Inday Sara. Pwede la siya sa surveys, kundi malambot ang iyagin titindugan. Diri na dikit ang brand san tatay. Ang nahinunduman la adton sum preskon meltdown niya sa kasisidman. Samantala, may bago nga power trio sa Senado. Senators Risa Hontiveros, Tito Soto ngan Ping Lacson, nga baga mga istrikto nga profesor nga gindurog si neophyte Senador Rodante Margolita sa Senate Rules ngan kasaysayan sa Supreme Court reversals. Padayon gihapon nga napalag ang taong bayan. Kung nadiri kung nadiri ang Senado nga buhaton ang ira trabaho,
An mga mulupyo ang magigawa usa nga pitad. Buguson ang usa nga People's Tribunal para litisin si Sara nga nilatag ang ebidensya san panaabuso. Ayat liwat ini kan BBM ibalik ang nasod sa ICC ngan pamatudan nga niya pamumuno ang dulo ng kadiliman sa mga Duterte. Kaya ba niya? Abangan. Amatuan kolom ni Ronald M. Llamas Bardagulan sa Filipino Star ngayon, August 13, 2025 issue. Hustisya binartulina sa Senado. 14 minutos antes mag-alas 5. Mabalik ako man sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin. Kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Alright, padayon kita. Di rin na madadayon ang barangay ang Sangguniang Kabataan eleksyon yan ng Disyembre. Kolom ni Bining Batuigas, banat ni Batuigas sa Filipino Star ngayon, August 12, 2025 issue. Di rin na madadayon ang barangay ng Sangguniang Kabataan elections yan nga Disyembre, makalabay isumat ni PBBM nga pipirmahan niya ang balaod nga magpapadilatar sila. Nakatalaan daw ang formal signing sa balaod yan nga simana. Samtang ginhulat ang pagpirma sa balaod nga magpapadilatar diri pagdayon sa barangay ang Sangguniang Kabataan election yan ang atiabot nga Disyembre. Blockbuster naman ang kalabasan pila sa mga kabataan sa pagparehistro para makabutos. Sadto nga simana ang urhi nga adlaw sa rehistrasyon. Samtang damo ang nag-apura ngan excited makabutos sa Nobyembre. Pipirmahan lang ay ni PBBM ang balaod para sa postponement sa barangay ngan Sangguniang Kabataan election. Pero susnan ini ni bantugan nga election lawyer si Attorney Makalintal nga nagtatalapas daw sa konstitusyon. Nanawagan siya kan PBBM nga di pirmahan
ining extension o diri pag dayon san barangay Sangguniang Kabataan election sa Disyembre. Illegal daw ini sa aton konstitusyon. Samtang una iging bahayag ni Comelec Chairman George Garcia nga kung maglahos ang balaod para sa pagdumara sa barangay ang Sangguniang Kabataan election, automatic na ini nga may tatabo. Pero sa ring ni PBBM san Pakyanhan Party dinhi, samtang adto sa Bengaluru, India, no, I will sign it. I'll sign it. Sanglit abangan nala ang formal nga pagpirma sarap para sa diri pagdayon sa barangay ang Sangguniang Kabataan election ni nga tiabot ni Disyembre. Sanit para sa mga nasisina na sa pamumuno sa nira-irang mga barangay chairman at doon mga nagdudumot na sa nira mga barangay kapitan nga diin baga naglikay-likay sa era isinabiro na diri nira na haranian ngan mga abusado nga barangay kagawad siraan naguguliat nga angay idayon na ang eleksyon sa barangay. Kung padayon pa nga lilingkuran ni PBBM ang eleksyon, labi nga mamayagpag ang mga abusado nga barangay officials. Samtang nagsusubuyan na ang mga taga-Ibahay Aklan. Kauman po silon si Ibahay Vice Mayor Julio Istolyoso sa sulod mismo sa Sangguniang Bayan Session Hall sa tunga Biyernes. Ang nagbusil na kilala ang Sangguniang Bayan member Sintin Mihil o Miril. Sigun sa report, sumunod si Miril sa opisina sa Sangguniang Bayan Session Hall para makaros ang kopya sa municipal ordinance. Ini daw ang naging pabilo sa pagpaso ni Miril nga ginyak ng vice. Bakit? Ano ang kasalanan ko? Kauman, ginpusil niya si Istolyoso. Dagmit gindara sa ospital kundi dead on arrival ang vice mayor. Ang bakyan ako la, kay nano waray dayon makaresponde ang mga pulis ni Major Rajiv Salbino, miskin perala kamitros ang gairayo San Presento. Igin bayag ba ni Salvino nga nabatian nira ang buto. Nahibaron ko nga nakauli pa sa balay si Miril nga dito siya nadakop. Kung may mga pulis sa lugar, di rin naunta nakauli sa ira balay si Miril. Blanco pa ang mga pulis sa pagbatay. Gintutukin pa kung ang magpatay ang may pagisumpay sa trabaho o may personal nga alitan. May personal nga diferensya. Ngadto kita mga kasangkayan sa Japan. Usa nga maestra. Usa nga magturutdo sa Japan, gintanggal sa trabaho tungod sa paggamayada sa part-time job sa convenience store. Usa nga magturutdo sa Okayama, Japan ang natanggal sa iya trabaho, kahuman madakpan nga nagsa-sideline sa usa nga convenience store nga usa nga buruhaton nga illegal. Nagtatala pa sa kontrata sandamo nga mga empleyado sa Japan, ungay na ang mga public school teacher. Sigun sa report, usa nga 60 anyos nga magturutdo ang nakitan nga niginsumbong sa Okayama City Board of Education nga nagtatrabaho sa usa nga convenience store. Igin-kumpirma ini sa iya school principal nga personal nga kumadto sa convenience store usa ka Sabado nga adlaw san pahuway san magturutdo. Dito sa Japan, ordinaryo sa mga kontrata sa trabaho ang pagbabawal sa pagamayada sa ikaduwa nga trabaho. Bawal ang moonlighting. Ang luhi ka sa luyusin ang agud masiguro nga ang bugos nga atensyon nga enerhiya
sa nusa nga empleyado ang nakasentro sa iya panguna nga trabaho. Iginamin san magturutdo nga nagtatrabaho siya sa convenience store tumikang pa sa Nobyembre 2023 agud madugnan ang iya kita. May ada siya i-rehire san iya gintrabahoan nga eskwelahan. Ang rehiring ano sa nga hiring process sa Japan kundiin ano sa nga empleyado nga umaabot na sa retirement age an otro i-re-employ para sa pareho nga posisyon kundi may mas hamubo nga sweldo. Nangaro san pasaylo ang magturutdo para sa iya diri itikal nga ginhimo nga nakarubat daw sa pagtapod san publiko sa mga magturutdo. Nagsoriliwat ang Okayama City Board of Education sa irang mga estudyante. Ang kaso ang nagdurot san diskusyon online kundiin damo ang nagkukwestiyon sa patakaran san pagbabawal sa side job. Labi na kung ini ang usa nga marangal nga trabaho ngan ginihimo sa gawas san oras san panguna nga trabaho. Adi makasangkayan aton mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand R. Marcos. Hindi problema para sa amin yan. Kung ano man ang kailangan ninyo, kulitin nyo kami para alam namin. Kahit na nakasimangot na, sige lang, kulitin nyo pa rin kami. Kasi kailangan gawin. Kung kailangan gawin, gagawin namin. Sige po, maraming salamat. Congratulations po. At sana pagbalik ko, makikita natin na punong-puno na ito at humihingi na kayo ng extension. Maraming salamat. Maraming salamat, Pangulong. Inyo pong napakinggan si Pangulong Ferdinando Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng Iloilo Fishport Complex dito sa Iloilo City. Gagalag ang presidente sa pagbisita sa Iloilo at nakikita ang mga mangingisda. Sa pagbabago ng facility, ayon sa Pangulo, malalagay na ang mga hindi dating nalagay nung hindi pa na-improba ang Fishport Complex. Isa na dito ang cold storage para hindi agad masira ang mga produktong at laging sariwa. Ipinagmamalaki rin ng Pangulong Marcos na solar power din ang facility. Pinapalapit ng pamahalaan ang pasilidad sa mga mangingisda para madali na sa kanila ang pagbenta at hindi na sila mahihirapan sa transportasyon. Ilahad rin ng Pangulo na magtatayo pa ng 10 pasilidad sa buong bansa gaya ng Fishport Complex sa Iloilo City. Ito ay para lumakas pa ang produksyon at mas malaki ang kita ng mga mangingisda at yan ang pinakamahalaga ayon sa Presidente. Bukod sa inaugurasyon, ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga ipamimigay na kagamitan para mapadali ang pagsasaka ng mga taga-Iloilo. Kinilala ng Pangulo ang hirap at sakripisyo ng mga magsasaka kaya't buo ang suporta ng pamahalaan sa kanila para maisulong ang food security. At yan po ang mga huling kaganapan dito sa Iloilo Fishport Complex. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Iloilo. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mark in, Mark out. Maraming salamat, Volta Rosa. Direktamente nag-uulat mula po. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM.
Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early